In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prayer to Santo Niño. O miraculous Santo Niño, we come before your sacred image, moved by love and by hope. We beseech you to look mercifully into my troubled heart. Let your tender love alleviate our sufferings. Take from us, if it be your will, all afflictions, and never let us surrender to despair. Grant us, Senior Santo Niño, the special grace we ask from you today. In all humility and with a loving trust, and for the sake of your sacred infancy, hear always our prayers. Be generous with your aid and consolation, that we may praise you, and the Father, and the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang 40. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito na naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na pinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y
nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo, at ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niya po sa atin upang tayo ay bahagi ng kanyang mabuting balita. At sa araw na ito ay fiesta sa Haro. Tinatawag itong Candelaria, no? Happy Fiesta sa mga taga-Haro dahil ito ay ang Haro Cathedral. Ito yung sa background ko. Ito po yung tahanan, no, ng mahal na inang Birhen Maria. Tinatawag na Our Lady of Candles, Nuestra Señora de la Candelaria. So, kamusta po mga kapatid? Kamusta po ang Biyernes natin? And today is First Friday also. It's February 2, no, 2024. Ang mga taga-Haro ay masaya ngayon, but alam niyo ba mga kapatid na ang pinaka dinadagsa ng mga tao dito yung sabong, no? Yung sa mga may hilig sa sabong, yun ang pinupunta nila doon, no? Lahat ng mga sabongero, nandoon yun. So but itong ating cathedral na ito ay left and right diyan. At sa loob, may mga mass dyan. Tapos, left and right, may mga masses din dyan, no? Kasi marami ang sumisimba. Nagsisindi ng kandila. So, anyway, sa araw na ito ay pagnilayan natin itong ating Ebanghelyo. Today is the feast also of the presentation of our Lord Jesus Christ, no? Sa templo, no? Dinala siya doon ng kanyang mga magulang. Magbibigay lang ako ng munting refleksyon sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Today is the presentation of our Lord, no? Child Jesus in the temple. Ito po ay nasa fourth joyful mystery presentation. So, ng ilaw ng mundo ay nandito na. Kaya yung kapistahan ngayon sa Haro is more about light, candles, ilaw, no, na siya pong nagbibigay liwanag sa buong mundo. So kung nandoon ka sa amin sa Haro ngayon ay marami, no, ang dumadagsa dito para magsimba, but iba naman ay pumupunta, lalo na may mga may kaya pumupunta sa sabungan. But I don't know why nagiging malaking events nito kung isipin natin, ano, yung sabong
kinunik nila sa kapistahan no, na marami ang pumupunta, and then I don't know who is the author of this no. But anyway, kung ikaw man ay may pananampalataya at ang nasa isip mo yung ating Panginoon ay magsimba po tayo no, dahil ito po ay yung pinakamahalagang araw no, na kung saan ang batang Hesus ay hinalay no sa templo no. So sa ating gospel, of course alam naman natin na dahil mahirap lang yung mga asawa, si Mama Mary at saka si Saint Joseph, yung nag-offer lang sila ng yung sa atin ba yung bato-bato no, kalapati, turtle doves at no, but well, dahil sa ito po ay according to the law, so sinusunod nila no. But din ang mahalaga dito mga kapatid, kung tayo ay sa buhay natin, paano ba tayo magiging liwanag no sa ating kapwa, sa iba no. So hindi lang tayo ay nananampalataya, but din sikapin din natin na magiging ilaw din no sa ating kapwa. At ang napakahalaga dito, that ang sinabi ni Simeon dito, that Master, you may let your servant go in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples. So dito no, handang-handa na si Simeon na lumisan sa mundong ito dahil nakita niya yung kaligtasan no. But then tayo ba mga kapatid, gaano ba tayo kahanda para lumisan sa mundong ito no? But you know, hindi rin natin minsan matanggap na ganun no, dahil marami tayong iniisip pa no, marami tayong kumbaga sa ano, sa aming salita, nag-ulikid pa sa ano no, sa mga nabilin, sa mga naiwan no, lumiligon pa no, nag-aalala pa. But then well, sabi ko na wherever we are no, what time ay hindi natin alam yun, at importante doon na nakaprepare tayo no sa ating paglisan sa mundong ito. At ang ating mahal na ina no, of course sinabi rin ni Simeon that na ibang tatarakan ng balaraw yung kanyang puso dahil dun sa sufferings no ng ating tagapagligtas. But well, nagiging matibay siya hanggang sa paanan ng cross ay nandoon siya. So ganun kamahal ng mahal na ina ang kanyang anak. So gaya ng pagmamahal ng mahal na ina sa kanyang anak, tayo rin ay mahal na mahal niya no. Yun lang nga, napakalungkot lang that marami ang hindi kumikilala sa kanya, kung ano-ano pa mga sinasabi no. Kung sa akin lang sana, kung hindi naman kayo naniniwala, ay dapat sana respeto lang no. Respetuhin man natin dahil siya ang anak ng Diyos no, ang ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, sana itong araw na ito, the presentation of our Lord in the temple, sana tayo man ay magiging aware no na ang buhay natin ay nakaasalalay lang no sa liwanag, walang iba kuning ating Panginoong Jesucristo. May mga bagay na darating sa buhay natin that sometimes nagiging mahina tayo, but alalahanin natin that meron tayong tagagabay na handang umalalay sa atin, sa ating mga kapighatian, sa ating kalungkutan no. Ang Panginoon natin ay
hindi tayo iiwanan. Magiging malayo lang tayo sa Kanya kung tayo po ay kakamit no ng kasalanan. So iwasan natin no na magkaroon ng anumang kasalanan para po tayo ay magiging malapit sa ating Panginoon. So sa muli, ako po ay bumabati sa lahat ng mga tagaharo no ng Happy Fiesta. Naman ang fiesta na ito ng ating mahal na inang Nuestra Señora de la Candelaria ay ating pagnilayan no at ating isa puso no. At wag lang yung mamista lang tayo dahil maraming handa si Pismarex sa kanyang lugar. Pakatikim ng mga pagkain na niluluto ng Pismarex dahil gamit ang imported no na mga lulutuin. So sana naman wag ganun yung pagpamista natin ay hindi yung makafocus sa pagkain kundi yung makapagsimba tayo, makapagpasalamat tayo. At wag lang po yung focus natin dun sa high school no. Doon marami pa ang mga tao doon no, nagpupuyat din pero alam ko nga ba ba't dyan sa pagsisimba hindi nila kayang magpuyat. But well anyway, pagdasal po natin sila at pagdasal din natin na magiging tahimik ang celebration na ito. So sa muli mga kapatid, marami pong salamat sa inyo at naway itong araw na ito, the feast of presentation of our Lord Jesus, Child Jesus in the temple, ay makapagbigay sa atin ng gabay para po tayo ay makapamuhay ng mapayapa dito sa mundo. So, at sa araw na ito ay First Friday din, devotion sa Sacred Heart of Jesus, no? Kung maaari natin gawin ito, sana naman, hindi lang maaari, hindi sana gawin natin itong habit, no? Para po sa pagpasalamat at humingi ng gabay ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat. Nabanggit ni Pismarex yung buds. Pag sumakay ka ng boss, no. Ganun lang, sa baga. Tatapi ka. Yan, buds na. Wala nang pamasahe. So, at sa lahat ng mga may birthday, mga may pangalang Candelaria, no. Oh, Pismarex. Birthday ni Mrs., di ba? Candelaria din yan. So, happy birthday. So, sa lahat na may mga birthday ng kapistahan ng Candelaria, happy birthday sa inyo. At muli, happy fiesta sa mga tagaharo, mga buong diocese ng Iloilo, no? Lahat ng mga kaparian na nandiyan, naka-witness ako ng ano ba yung mass na yon na nandyan sila. Tuwing kunyata yun, Holy Week sa Chrism, nandoon lahat mga pari. But din dito, ganun din, no? Sa Fiesta ng Candelaria, nandoon din sila. So, sa lahat, marami pong salamat sa inyo. At sa lahat-lahat ng mga sumusubaybay, tumatangkilik sa ating munting channel na ito, marami pong salamat sa inyo. Naway, ang banal na espiritu, ang ilaw ng mundo, ang ating Panginoong Jesucristo ay gagabayan po tayo sa ating araw-araw na pamumuhay at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. So, marami pong salamat at huwag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat. God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us
and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.